today guys, may puja kami. Andito yung dalawa, oh. Hello, every morning yan. Every morning, nagbababay sila kay Johan Dada. Good morning guys, tell good morning guys. Good morning. You can see. Oh. Si Johan nandoon guys. Bukas last day ng exam niya. And today, alam niyo, may puja kami dito sa bahay. And yung kapitbahay naman namin may kasal. Ayan, imbitado din kami. Friends na kami niyan guys. Ayan, may kasal dyan. So sa baba, busy na rin sila. Si Johan, marami na siyang na-miss gawang ng exam niya. Look. Tingnan nyo guys yung sa baba namin. Oh, ganyan na yung sitwasyon. Yung Bermuda natin natakpan. Dito naman si auntie guys, siya yung gagawa ng silroti kasi masarap yan si auntie gumawa. So, try lang muna ni auntie guys. This one, I have to use. Oh! This one. Ayun, shoot, hindi pa siya perfect. See, Only like this this. one not come nice. We don't have the long now. Kasi dapat dalawa ang stick. Okay. Dalawa ang stick daw yan Still, I dapat. don't know. You see, give us to you. Maybe flour? Since today lahat ay vegetables ang aming kakainin, ito yung, nakalimutan kung tawag. Auntie! Andyan si auntie guys, nagpahinga muna siya kasi may problema kami sa aming silroti. What did you call this one, auntie? This is like... Soya bean. Soya bean. Mga vegetarian, di ba hindi sila nakain ng They meat? have too much protein. Oo. And Ito, fiber. more protein and more fiber. These are not original. These are not original. She's very honest. Not original. So, sa mga vegetarian, ito yung kanilang parang pinaka-meat nila. So, nandito na yung mga auntie. At saka, hindi ko alam anong mangyayari sa aming silroti. So, yan sila. Ang bilas ko. Yan. Nakakorta kaming mga buhari. Nakasari yung aming mga saso. Mga saso ito. Ayan na si auntie. Stress si auntie. Auntie is so stressed. Yeah, this one became not come sale roti. Ayan na guys, I don't medyo know what happened. nag-okay na pero ayan pero I don't know what happened. Not nice. This one not enough to make like this also. This one, if you make more. Kasi sabi ni auntie, they should grind more. Because we buy this flour is not good. Oh. Mommy make here this one okay, but we buy 2 kg from outside, so this one But not nice. Naramro. Alam nyo guys, mamaya magsisindi ng kandila si Ama. How many candles this one, auntie? 1 lakh? 25,000. Yeah, 100,000 plus 25,000. Total You can see there 125,000. have one plastic inside Ayun, this one. pakita ko sa inyo. What is the meaning of that, auntie? Why we need This to like... one 1,25,000. This one same. You are telling this one. Promise you have to make this one. No, thank you. के भन्छ लाखपति के को लागि बाल्ने हो रे भन्नु I'm तपाईलाई asking you, थाहा Padidi, for what? Huh? For what is the meaning? Always for like peace in your house, for peaceful. Oh, okay. Whatever you Good, have, that positive Yeah. energy like that. Yeah. Okay. Okay, guys. This have 1,25,000 this bati, and then have oil 10 liter. 10 liter oil they need to And then we use. make it Squeeze. We will soak, then we like. Oh. So, mamaya guys, ipakita ko sa inyo at explain ko na lang guys ha, kasi medyo magulo. Medyo magulo. यो किन यसरी फुटेको नि हेर्छ न This from the flour, auntie. Maybe the flour they gave not nice. So dito lang kami sa kusina muna guys. Sila nagre-ritual sila sa baba. Mamaya pa yung grabe na ritual.
Ito yung mga kandila na gagamitin mamaya. Ang total nito is 125,000. Ito. At saka gagamitan ng 10 liter na mantika na sunflower oil. At susunugin namin ito guys. Tingnan nyo mamaya. Ito yung parang sinok nila ito kagabi eh. Hindi ko alam kung ano yung sa part ng ritual nila. So, yung parang, ano ito guys, hindi ko alam anong tawag nito. Clay ito, gawa sa clay. Be, what did you call this one in Nepali, Bio? Patara? Pala. So, pala, do sabi na, tingnan yung dami po. Ayan, mga kandila, yan. Isa ito sa hiniling ko rin kay Ama, na magpadasal dito sa bahay. Beautiful, Alicia sis. Say good morning, Alicia sis. Oh, good morning, everybody. Yeah. Busy din si Alicia sis kasi kakain na yung baby niya. So yung kabilang bahay, busy. May kasal dyan guys. Imbitado din kami sa kaaway ko na kapitbahay. Pero nagkabati na rin. But anyway guys, ayun, itong po dyan na ito na ginagawa. Parang house and blessing again guys ba? Para ilayo yung mga negative energy, mga negative vibes. Si Sanvi. Say hi. Flying kiss, Maya. Maya. You are on camera. Oh, you say hi. Say hi. No, Say flying kiss. She's so afraid. See, not is fully fully charged, you know, fully not charged. Later. So, bye. You subscribe go now my because she's Bobby channel. hungry. Now, until now, subscribe channel. What is your channel name? Not that. Namaste. Kita. Where is this tapari? I don't know. Which tapari? How many tapari we need, auntie? No, this one only has this pala. Oh. Yan yung mga ganyan, auntie. Pizza. Welcome. Hello. Good morning. Yung mga kaibigan niya, auntie guys, tulong. Oh. Okay guys, yung ginagawa namin ngayon, tumutulong ako dito. Kailangan kasi maingay. Tanggalin tong mga parang nakatali. Ayan o, mga nakuha ko na o. Para bang kasi nakatali sila. Kailangan. So ganito siya guys o, lakbati. Yan. And mamaya, dalhin ito guys, hindi pala dito. Kung makakasama tayo, sasama tayo sa temple. Susunugin yan doon guys, doon susunugin. Medyo malayo hanggang sa masunog silang lahat. So tumutulong ako dito para mabilis. Kasi matrabaho ito, tapos isusuk ito sa oil
na 10 liter tapos pipigain. Ito, silver talaga daw ang dapat gamitin. It should be silver. You call this one auntie? This one for grandfather, grandmother, Pitri. For this one, not God. Offer. This one, Offer. yeah, this one for The daily, they are eating daily. daddy, father, mother, and all who have diabetes. This you can get this one. Oh, okay. Parang alaw nila ba sa mga namatay na mga minamahal nila. The everyday they are eating? Yeah. Like this guys, achar and mga spices. Vegetable. Oo. So hindi pa kami tapos at hindi na kami doon nakasama sa temple kasi guys, hindi ako sumama. Okay guys, so ayan, tapos na rin yung aming puja and hindi na po ako sumama sa temple dahil hindi ko feel sumama guys. Gawa nga ng unang-una po ay malayo yung temple na yan na kung saan nila isusunugin yung mga lakbate na almost 125,000 na kandila at antayin po nila yon hanggang sa maging abo. So okay na po at ayoko rin makadisturbo sa pagdadasal nila doon dahil iikot po sila niyan sa mandir o temple na pang ilang beses and madami pong tao ang pumupunta sa temple na yan. Alam ko ang temple na yan, so kaya nag-decide po ako na hindi na ako sumama. Kami ni Ante nagpaiwan po. At yung pari pala by the way guys is mag-ama po yan. Yan yung pari na anak nagkasal sa amin, nag-engage sa kanila ni Mandira and halos po sa aming buong pamilya. Sila po yung pari talaga sa kas nila ni Deepak. At saka ayan, tapos na kami and after nyan guys, kami naman ni Ama, inaya ako ni Ama ay pumunta po kami sa bahay nung kapitbahay namin na naging friendship na kami tuloy dahil po yan ay kasal po ng kanyang anak na galing sa Japan at mayroon na po siyang buhari. Ayan yung pinakabunsong anak niya at yung babae guys na bago niyang buhari ay taga Teratumpo. Yung ka-village nila ni ng asawa nila ni Siskon. Pero hindi yan sila magkakilala ha. And ayun guys, si Ama, naglagay lang siya ng tika. Hindi na rin po kami kumain sa bahay nila dahil po ay kami ay hindi po kami pwedeng kumain ng meat. So yung kasal
kasal is very simple lang yung kasal sa kapitbahay. Ito lang ata yung kasal na nakita ko na tahimik. Wala man lang kahit isang ingay o ano, basta tahimik. Parang sila-sila lang din. But anyway guys, ayan, natapos na yung puja namin, yung house blessings namin. Thank you ulit kay Ama sa padasal na ito and sa buong family. Hindi pa ako nakapaghilamos and kanya-kanya na kami sa kwarto. Tingnan nyo, hindi pa tayo nakapagpalit. First of all, Ama, deri danya ba? Tingnan nyo, binilhan ako ni Ama ng kurta. Hindi ko to alam guys. Kasi that time, umalis po kami ni Saiza. Nung gabing dumating ako, kasi nga ginabi na ako guys, kasi nga ngayon, mabilis na po dumilim dito dahil mag-winter na yung paa ni Deepak. Kasi nandito na kami sa bed. So maganda itong bigay ni Ama sa akin guys. Pinapili niya ako kung anong kulay ang gusto ko. Green ba o pula. Tapos yung mga bilas ko mayroon din sila. Kung nakita nyo kanina, terno kami, di ba? Kasi usually, sa pamilya-pamilya na may mga ganitong okasyon, kung nakikita nyo rin minsan, nagsusuot po ako ng kurta. Kasi pag may mga ganitong mga padasal, o sa kanilang tradisyon ba guys, na may mga family gatherings, depende sa pamilya, nagsusuot talaga ng mga tradisyonal na damit. So, isa ito ang kurta sa tradisyon ng mga, sa Hindu na mga damit. So, set po ito. And yung kanyang pants ay ang kulay ganito. Yan. So, bigay ni Ama sa akin. Excited ang aking binanong gabing yun na dumating ako. Ginabi na ako nung time na yun, guys. Galing ako sa kanila ni Saisa. So, kailan ba kami nagkita ni Saisa? Ano bang araw na yun? Nakalimutan ko na, guys. Ayan, makalimutin ko. But by the way, ngayon Thursday, Wednesday, I think nung Tuesday kami nagkita. Tuesday, yes. And ano na dito guys, 8:40. So ngayon, itong puja namin, means padasal. Actually gusto ko ito guys. Alam niyo ba kung bakit? Parang, ito guys, masasabi ko rin bang house blessings ulit. Dito naman, ang tawag dito ay Gar Puja. Ang Gar Puja po ay parang talagang magre-ritual yung pare. Magbibindisyon sila sa buong bahay, guys. And yun nga sabi ko sa inyo, yung lakbati, yung mga parang gagawin na yung kandila na 125,000 pieces yun guys. Dinala nila sa temple. Hindi na po ako sumama kasi mainit kanina and alam ko guys matagal. So pasensya na kayo and para bang ayokong mag-ano doon guys, magdisturbo. Iniisip ko si Johan na darating siya and gutom yung anak ko. So kaya nag-decide ako na hindi sasama and si auntie rin, hindi siya sumama dahil dahil marami po siyang gagawin. Magsisilruti siya at saka yung isang pari na iwan. By the way, yung pari namin dalawa, ang tatay na pare at ang anak, dalawa ang pare kanina guys. So alam nyo ba, respeto na lang natin, pero nagpapasalamat ako kasi malakas yung kanilang sa kanilang paniniwala ang ganitong mga rituals nila. So mayroon akong mai-share sa inyo. Mayroon silang paniniwala na Pateri? Yon. Pag may mga ganitong puja, may mga dumadalaw na kaluluwa. May their soul rest in peace. So, sa kanilang paniniwala, pag ang isa o dalawang membro o ilang membro ng pamilya makakaranas nito, ay lucky po sila. So, kita nyo guys, nanindig yung balahibo ko. Alam ko marami sa atin ang masyadong religyoso, so masyadong, bakit magalaw itong kurtina ko? Kasi guys, meron akong isi-share sa inyo na weird and first time ko ito na-experience. Okay. So, ako, God-fearing po ako na tao. Lumaki po ako na isang Katoliko and hindi po ako nag-convert ng religion ko dito. But,
respeto po sa reliyon ng asawa ko and pakikisama. And the good thing is, hindi po nila ako pinipwersa na kailangan mo, Mila, magganito, kailangan mo magganito. Pero pangit naman guys na ako lang ang mag-isa ay hindi po makikisali din naman sa kanila, di ba? So, isa na rin yan sa pakikisama. Kaya nga din ni Deepak, sumasama din po si Deepak sa akin sa simbahan na kahit hindi ko si Deepak pilitin na maging isang ganap na Katoliko dahil nirerespeto ko po ang kinalakihan o kumbaga kinalakihan na paniniwala ni Deepak. So, wala po sa relasyon namin ang hoy, di pa kailangan mong maging Katoliko kung mahal mo ako. Kasi kung pipilitin ko man siya at from the bottom of his heart, di ba, iba naman talaga yung gusto niya at hindi naman siya maging totoo sa kumbaga pakitang tao. So, gaya din sa akin, guys, hindi rin nila ako pinipursa. So, walang purasahan sa amin kung hindi is pakikisama lang at maganda sa pakiramdam. But anyway, i-explain ko sa inyo yun. Naniniwala sila doon guys pag ganito, napadasal nila and pag may maka-encounter ng mga membro na pamilya nito ay kinoconsider po nila na isa po siyang blessings o isa po ikaw sa mapalad o lucky. Yung ganun guys. Ngayon, ganito ang nangyari. Actually, 4 kami po sa kusina. Si auntie po nagluluto. Ayan guys, yung video ko kung saan nyo nakikita si auntie nagluluto siya. So, nakikita nyo naman ako, diba, sa lababo kung saan ako usually naguhugas ng mga ginagamit ko sa kusina, diba? So, nandyan si auntie kung saan yung cabinet namin sa mga spices, nakaupo. So, yan guys, tandaan nyo yan. At ako naman, nakatayo dyan sa pintuan na kung saan naguhugas ng mga nagamit ko sa kusina. And yung bilas ko, nasa tabi ko lang. And si Shanta Auntie guys, yung kung saan kami pumupunta minsan na nandoon si Hajur Ama, yung 98 years old na Hajur Ama namin na pinakamatanda. Sa mga masugid kong taga-subaybay, alam nyo yan na pinupuntahan naming bahay. So to make the long story short, hindi ko na talaga ididetalye. Basta ang ganito ang nangyari, nakatayo ako doon sa may lababo namin at nakaupo doon si auntie, si Osha Auntie, asawa ni Uncle Chef, at nakatayo si Shanta Auntie sa may fridge banda. Nakaharap siya kay auntie. At itong bilas ko, katabi ko siya. Mayroong bumulong sa akin, guys. Okay? Hindi ito yung guni-guni ko lang. Hindi ito, uy, Mila, kasi usually, diba, ganun tayo. Uy, Mila, guni-guni mo lang yan. Uy, Mila, ay, naniniwala ka rin yung ganun. Pero, guys, for the very first time, I swear to God, na-experience ko po. May bumulong po sa akin na medyo matapang na boses na alam nyo yung bulong na hindi nyo maintindihan, na talagang mag-aagaw siya, attention nyo. Napakaiksi na word na bulong, pero talagang mapapalingon ka. At nung time na yun guys, na bumulong siya sa akin dito, nagtinginan kami ni auntie automatic at si auntie gumanon din siya. Gumanon si auntie. Kami lang ni auntie guys ang parang nagkaroon ng reaksyon na ganun. Yung bilas ko at si auntie, normal sila. Tapos bigla akong nagsabi at si auntie, gumanon din siya sa akin. Lumingon ako kasi akala ko si Deepak or yung brother-in-law ko. Tapos inikot pa, diba? Kasi dalawa yung pintuan namin, yung sa kainan doon. Tiningnan ko talaga guys to make sure. Wala pong may dumating na isang lalaki na miyembro sa pamilya namin. At na-surprise kami. Yun. Nag-ano silang 4, kaming 3 na yun nga. So, ayun, hindi ko alam yun guys. Nung nalaman ko na in-explain nila sa akin, sabi nila, ano yun, yung great-grandfather, ganun yung paniniwala nila. Sabi ng bilas ko, you're very lucky, sabi niya sa akin. Sabi naman nila ni auntie sa akin, ganun. Gumanon ako, pero ako, syempre, diba, matakot tayo. Sabi nila, wag ka matakot, kasi sa paniniwala nila, talagang bumibisita daw. At masaya sila guys, na ganun. Pero ako guys, natakot talaga. Kahit nagsasabi ako sa inyo ngayon, nanindig yung balaybo ko. So, yun yung first time na na-experience ko guys, na totoo siya, hindi siya guni-guni. Kaya, nasa inyo na yan guys, and yun daw ang tinatawag nila. So, ayun, at hindi kami talaga mapakali, pero para sa kanila, para bang good luck, at hindi ka dapat matakot. So, syempre, tayo natakot kasi hindi tayo sanay, diba? Pero yung boses,
Guys, hindi ko makakalimutan talaga guys ang boses. Alam nyo yung buong buo ang boses guys na parang hindi ko ma-explain. Pero nakatatak siya talaga guys sa utak ko at tenga nung narinig ko yun guys. Kakaiba. So, ayun. At alam nyo ba guys, nag-pray ako. May their soul rest in peace. Ganun na lang ang sabi ko. Kasi hindi pa natin alam, di ba? So, respect na lang natin yung paniniwala. So, ayun. At ngayon, natapos na. Umuwi na silang lahat. Hindi na po ako nakapag, vlog ulit. Nung nag-ritual pa ulit, yung pinakalas na ritual. Kasi biglaan, lahat-lahat. At yung camera ko nandito sa itaas. And then, nung dumating na sila ni Ama, pumunta po kami dito sa kapitbahay namin kasi alam nyo ba, di ba sinabi ko sa inyo, ang neighborhood namin ay napaka-busy po today. Okay na po kami ng kapitbahay namin, simula nung dumating sila ni Ama, kasi kinausap din po siya ni Ama. Ikwento ko na lang po sa inyo yan, the next vlog. So, pasensyahan nyo ako guys na hindi man sa ngayon sunod-sunod yung pag-upload ko. Alam ko po sa inyo at sa mga toong taga-subaybay ko, naintindihan nyo po ako dahil kumbaga, importante po muna yung makatulong ako dito. And although sinasabihan nila ako, Mila, mag-edit ka na. Pero alam nyo, may mga anak, yung mga bilas ko. And alam ko, hindi naman ako all the time yung kumikilos. Sila guys, tumutulong talaga sila at kumikilos talaga sila. Minsan nga maaga pa sila gising na nagluluto ng isa kung bilas luto na yung pagkain namin. Tapos may anak pa siya kasing 2 babae. Yung isa naman may baby. Pero todo bigay talaga sila. So tulungan lang talaga kami. Kasi ako, ayoko na may masabi din sila sa akin. Pero alam ko na hindi naman ganun. Pero what I mean, di ba, nag-avoid tayo. And mas okay yung okay kayo, nagtutulungan talaga kayo dahil hindi naman tayo sanay. So, ayun, pumunta kami ni Ama doon guys, dito sa kapitbahay namin. Nagtika kami sa bagong kasal niya na anak na galing sa Japan. Mabilis lang kami. First time ko nakapasok sa bahay nila guys. So, and then, after that, pumunta kami ni Ama, naghatid kami ng prasad. Prasad means yung, yung na-bless na mga, sa pudya ng mga pagkain at saka tika guys. Naghatid kami sa kapitbahay namin and dito guys binigyan ni Ama and yung sa baba sila ni Bay. So sila ni Bay yung nagrerenta sa amin. Pumasok kami ni Ama, magtitika sana si Ama sa friend ni Yuhan at sa kanila ni Ayus Bay kaso wala sila. Dahil sila ni Bay na sa airport dahil maghatid sila ng kanilang brother punta ng Singapore and yung kaibigan ni Yuhan. Who? Yeah. And yung sa baba, magtika sana si Mami sa kanyang friend, kaso lang hindi pwede dahil may namatay sa kanila. So, nandyan na si Ama, guys. Pagod din si Ama. Yung saging. Kasi sabi ko sa kanya, Mami, wag mong itapon kasi nga gagawin kong banana cake. Ngayon pumunta siya dito para magpaalam. O sabihan niya ako na, Mila, pangit na yung itapon. Sabi naman ni Auntie, wag daw kasi gagawing fertilizer, pero sabi niya itapon na lang natin. Ano pa guys, ang mga hindi ko na update sa inyo sa susunod na lang. At alam nyo ba, bukas uuwi po kami ng village. Hindi po sa village na kung saan ngayon si Mandira ay nandoon. Umuwi po si Mandira. Dahil yan na yung pinakalas na uwi ni Mandira dahil sa 23 flight na po ni Mandira. So, ayan guys, at nakanda na yung mga gamit ni Mandira. Update ko na lang kayo. So, mag-good night na ako sa inyo guys. And today nakakapagod and hindi naman sobra dahil tulungan naman kaming lahat. At saka, yun lang. At uwi tayo sa village. Itong village na to, 1 night lang kami. Dahil kailangan dalhin si Yuhan at yung anak nung bilas ko at yung bunso. Kasi mayroon silang paniniwala ulit dyan. At ko kayo guys, i-update ko na lang kayo. So abangan nyo, pupunta tayo sa isang village and uuwi kami sa village na isa na kung saan ay yung mga pinakagusto nyo talaga after ng tihar or by tika ng tikahan. So yun guys, mag-good night na ako sa inyo kasi kailangan ko rin magpalit ng damit, mag-refresh, maghilamos, at para makapagpahinga-hinga dahil bukas alis po kami 3 o'clock and si Yuhan last day ng exam niya bukas guys. Susunduin namin ng maaga si Yuhan. Hindi ko na siya pasusuotin ng uniform. Sisibilian si Yuhan
At ayun, last day niya bukas. So si Johan lang talaga inaantay. Although marami na kaming na-miss na mga gatherings sa pamilya namin dahil kailangan i-priority ko yung exam at kailangan kay Johan ako, hindi yung, 'di ba? Kasi nandito lang naman ako. Kung hindi man kami nakakasama-sama sa mga gala-gala nila, kailangan ko guys muna, syempre yung anak ko. Pag wala ako dito, hindi ako sanay guys. Okay lang yung makagala tayo next time, pero syempre ayoko naman na pag dumating dito si Johan, gutom ang anak ko. 'Di ba? Kahit sabihin man ni Ama na, Mila, umalis ka na, sumabay ka doon. Hindi ako ganun guys. Mas okay na sa akin hindi ako makasama. Priority ko muna anak ko kasi nasanay ako na nalagaan ko talaga si Johan. So, ayun guys, mag-good night na ako sa inyo. Mag-ingat po tayong lahat and God bless po. And yun guys. Bye guys. Salamat pong muli.